Ang may mabigat na bagay na bubagsak doon o isang nilalang na nag-aabang ng tiyempo upang makapasok. At sa isang iglap, pumutok ang isang bintana. Pumasok ang isang aswang. Ang isa pang bintana at mas maraming aswang ang pumasok. Sila ay gumagapang sa dingding. Ang ilan ay tumatalon na parang mga hayop na gutom na gutom. Daryl! Ibinagsak siya sa sahig. Ang matandang babae ay patuloy sa pagdarasal, habang si Kapitan ay may hawak na baril. Binaril ang isa pang aswang na sumilip sa bintana. Mainit ang hangin na dumadampi sa aking balat at ramdam ko ang bigat ng aking tiyan habang nakasandal ako sa upuan ng sasakyan. 7 buwan na akong buntis at kahit anong pilit kong maging komportable, mahirap pa rin. Kasalukuyan kaming nasa biyahe ng asawa kong si Daryl. Naglalakbay papuntang probinsya upang magbakasyon bago ako manganak. Malapit na tayo, love. Konting tiis na lang. Okay. Pero parang ang tagal natin sa daan, love. Way says 2 more hours. Pero parang naliligaw tayo. Saglit niyang tinignan ang GPS sa cellphone. Pero nagloko ito at biglang nag-recalculate. Ha? Walang signal? Napakunod ang noo ko at lumingon sa paligid. Palibas ay hindi pamilyar sa lugar. Hindi ko na malayang napapalibutan na pala kami ng matataas na puno at makapal na halaman. Kakaunti na rin ang mga bahay na nadaanan namin sa daan at karamihan ay lumang-luma. Halos nagmumukhang abandonado. Daryl, sigurado ka bang tama yung dinadaanan natin? Kanina lang okay yung direksyon sa mapa. Sagot niya, pero halata ang pag-aalala sa boses. Parang wala tayo sa tamang kalsada. Habang pumabaybay pa kami sa makipot at lumang kalsada, mas lumalalim ang pakiramdam ko ng kaba. Walang ibang sasakyan o tao sa paligid, at ang liwanag ng araw ay unti-unting kinakain ng papalapit na gabi. Maya-maya, may nakita kaming maliit na karatula sa gilid ng kalsada. Halos natatakpan na ng mga baging at dahon. Napakunot ang noo ko. Hindi ito ang baryong dapat naming puntahan. Pero mukhang ito lang ang may direksyon. Wala na kaming ibang daan pabalik, kaya napatingin ako kay Daryl. Tuloy na lang tayo dito, love. Baka may matuluyan tayong lodging o kahit bahay na pwedeng makausap. Sige, pero kapag may nakita tayong ibang daan palabas, bumalik na lang tayo Dahan-dahan niyang ipinasok ang sasakyan sa lumang kalsada, papasok sa baryo. Masyado itong makitid kaya't halos dumidikit na sa gilid ng sasakyan ang makakapal na halaman. Habang lumalalim ang biyahe, mas lalong lumalalim din ang pakiramdam kong may mali.
Nang marating namin ang bayan, unang pumasok sa isip ko ang kakaibang katahimikan. Walang ingay ng motor. Wala ring mga batang naglalaro sa daan. Ang mga bahay ay yari sa lumang kahoy at pawid. At karamihan ay mukhang luma na, pero hindi abandonado. Napahinto si Daryl sa harap ng isang lumang tindahan. Lumabas siya ng sasakyan at nagtawag sa bintana ng tindahan upang magtanong kung may matutuluyan ba kami. Ako naman ay nanatili sa loob ng sasakyan. Pinagmamasdan ang paligid. Maya-maya pa, isang matandang babae ang lumabas sa tindahan. Manipis ang kanyang katawan, baluktot ang kanyang likod, at ang kanyang buhok ay maputi na. Pero ang mas lalong pumukaw sa akin ay ang paraan ng kanyang pagtitig sa akin, o mas tama, sa akin tiyan. Lumapit ang matanda kay Daryl at nag-usap sila, pero hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila. May sinasabi ang matanda habang panay ang tingin sa akin, at napansin kong parang kinakabahan ng asawa ko. Ilang saglit pa, bumalik siya sa sasakyan. Ano raw? Tumuloy daw tayo sa bahay ng kapitan. Doon daw tayo pwedeng magpalipas ng gabi. Hindi ko alam kung bakit, pero may bumibigat sa loob ng dibdib ko habang lumalayo kami sa tindahan. Pakiramdam ko, may mga matang nakatingin sa amin mula sa bawat sulok ng baryo. At doon, nagsimula ang takot na hindi ko maipaliwanag. Nang marating namin ang bahay ng kapitan, halata agad ang kaibahan nito sa ibang bahay sa baryo. Bagamat yari rin sa kahoy, mas malaki ito at may matibay na bakod. May ilaw sa loob, tanda na may mga taong nakatira dito. Pagkabukas ng gate, bumungad ang isang matandang lalaki na mukhang nasa edad 70. Matikas pa rin ang tindig niya at ang kanyang mata ay tila ba puno ng karanasan at pagsubok. Kayo ba yung mga dayuhan? Opo, ako po si Daryl. At ito po ang asawa kong si Isay. Naligaw po kami at sabi po ng tindera kanina na dito raw po kami pwedeng magpalipas ng gabi. Tumingin ang kapitan sa akin. Tapos sa tiyan ko. Ilang saglit siyang natahimik bago tumango. Malamig na sa labas. Pumasok na kayo. Habang nasa loob kami, hindi ko maiwasang mapansin ang dekorasyon ng bahay. Maganda ito at halatang may kaya ang nakatira dito. May mga mamahaling kagamitan. May mga halaman na hindi ko alam ang tawag. Nang umupo kami sa sopa, lumapit ang kapitan at tumitig sa akin. Buntis ka? Opo. Mahirap ang mga anak, lalo na sa ganitong lugar. Nagkatinginan kami ni Daryl. May kakaiba sa tono ng matanda. Parang may ibig siyang sabihin na hindi niya sinasabi ng direkta. Bago pa kami makapagtanong, may lumabas mula sa kusina. Isang matandang babae na may dalang tray ng pagkain. Siya marahil ang asawa ng kapitan. Ngumiti siya sa amin. Pero hindi rin maikakaila ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Kumain mo na kayo. Kailangan niyong magpalakas. Pagkatapos namin kumain, panay ang sulyap ko sa bintana. May nararamdaman akong hindi maipaliwanag. Parang may mga matang nakamasid sa amin mula sa labas. Napatingin ako kay kapitan. Pasensya na po, pero may problema po ba? Dapat hindi na kayo napadpad dito. Lalo na ikaw. Bakit po? Tumahimik siya sa loob ng ilang segundo bago siya magsalita. Dahil ang baryong ito ay hindi ligtas para sa mga buntis. Bigla akong nakaramdam ng malamig na kilabot sa likod. Anong ibig niyong sabihin? Muling tumingin sa akin ang kapitan.
Mas seryoso at mas mabigat ang kanyang ekspresyon. Alam niyo ba kung ano ang tinatawag sa amin ng mga bata sa baryong ito? Baryo San Roque? Hindi. Ang baryong ito ay tinatawag na baryong bawal ang buntis. At doon ko lang napansin, mula sa madilim na bintana, may isang pares ng pulang mata na nakatingin sa akin. Hindi ako makagalaw. Parang nanigkas ang buo kong katawan matapos marinig ang sinabi ni Kapitan. Bago pa ako makapagtanong, biglang may malakas na kalabog mula sa bubungan. Napapitlag ako sa takot. Maging si Daryl ay napatingin sa itaas. Narito na sila, wika ng matandang babae. Mahigpit na hawak ang isang rosaryo. Tang... Mura ni Daryl. Agad siyang tumayo at tumingin kay Kapitan. Ano to? Anong ibig sabihin ng lahat ng to? Ngunit hindi na kailangang sumagot ang matanda. Dahil sa sumunod na segundo, sabay-sabay na nagkalabugan sa paligid ng bahay. Parang may mga matatalas na kuko na kumakayod sa pader. Parang may mabibigat na anino na naglalakad sa labas. At nang sumilip ako sa bintana, doon ko sila nakita. Mga nilalang na hindi tao. Mahaba ang mga kuko. Namumutla ang mga balat. Nangingitim ang mga balat. At ang mga mata nila ay kasing pula ng dugo. Ang ilan sa kanila ay nakangisi. Ipinapakita ang mahahabang pangil. Hindi sila aalis hanggat hindi nila nakukuha ang sanggol. Nanginginig akong napahawak sa aking tiyan. Huwag kang matakot. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Biglang may malakas na kalabog mula sa pintuan. Halos mapatalon ako sa gulat. Hawakan niyo to. Mabilis na inabot sa amin ni Kapitan ang ilang bawang at isang bote ng langis. Ipunas niyo sa katawan niyo. Nakakapagpataboy ito ng mga aswang. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan. Nagmamadaling kinuha ni Daryl ang langis at pinahiran ako. Saka siya kumuha ng matalim na itak na nakasabit sa dingding. May iba po bang daan palabas? Bukas ang likuran. Pero dapat mabilis kayo. May ilang aswang doon, pero mas marami sa harapan. Muling dumagundong ang bubungan. Parang may mabigat na bagay na bumagsak doon. O isang nilalang na nag-aabang ng tiyempo upang makapasok. At sa isang iglap, pumutok ang isang bintana. Pumasok ang isang aswang. Parang naging mabagal ang lahat. Kitang-kita ko kung paano dumaan sa bintana ang isang aswang. Payat ngunit matangkad. At ang mga kuko ay parang patalim. Agad itong tumingin sa akin. Sa aking tiyan. At ngumisi. Ang bango. Bulong nito sa tinig na nakakapangilabot. Nanginginig ako sa takot ngayon. Mabilis na sumugod si Daryl. At buong lakas na sinaksak ang itak sa dibdib ng aswang. Sumigaw ito sa sakit pero hindi bumagsak. Lalo itong nagalit. At sa isang iglap ay sinunggaban niya si Daryl. Daryl! Ibinagsak siya sa sahig. Ang matandang babae ay patuloy sa pagdarasal. Habang si Kapitan ay may hawak na baril. Binaril ang isa pang aswang na sumilip sa bintana. Kailangan naming umalis dito. Ngayon na. Sa kabila ng sakit ng aking tiyan at takot, dinampot ko ang isang bote ng langis at winisikan ang aswang na nasa ibabaw ni Daryl. Napasigaw ito sa hapdi. Halos matunaw ang balat. Mabilis na itinulak ni Daryl palayo ang nilalang at hinila ako patungo sa likuran ng bahay. Kailangan nating tumakbo! Wala na kaming inaksayang oras. Sumabog ang isa pang bintana at mas maraming aswang ang pumasok. Sila ay gumagapang sa dingding. Ang ilan ay tumatalon na parang mga hayop na gutom na gutom.
Huwag niyo silang hayaang makatakas. Patakbo kaming dumaan sa likod bahay. Madilim ang daan, puno ng talahiban at makakapal na puno. Mula sa likuran, rinig na rinig namin ang nakakapangilabot na mga hiyaw ng mga nilalang na yon. Huwag kayong hihinto! Mabilis kaming tumakbo, pero naramdaman kong biglang sumakit ang aking tiyan. Daryl! Napaluhod ako sa lupa. Hindi! Isay! Kaya mo to! Tinulungan ako ni Daryl, pero nang tumingin ako sa paligid, may isa pang aswang na bumagsak mula sa puno. Mahaba ang buhok at ang bibig ay punong-puno ng matatalas na ngipin. Huli ka na! Bulong nito bago ito sumugod sa akin. Wala akong nagawa. Iniisip na iyon na ang katapusan ko. Ngunit bago pa ako maabutan ng aswang, Humanda ka sa aking aswang ka! biglang sumugod si Daryl. Sinaksak niya ang aswang ng itak sa leeg nito. At sa isang iglap, napuno ng dugo ang lupa. Sige na! Umalis na kayo! Kami na ang bahala dito. Pero, paano po kayo? Kaya na namin to. Nakausap ko na kanina yung mga taga-baryo. Pagtutulong-tulungan namin ang mga aswang. Umalis na kayo habang wala pa sila. Sige na! Daryl, iligtas mo ang mag-ina mo. Mabilis kaming tumakbo papunta sa kalsada. Sa di kalayuan, kita namin ang sasakyan. Nasa parehong lugar kung saan namin ito iniwan. Doon kami pupunta. Doon kami makakatakas. Habang nasa loob ng sasakyan, mabilis na pinaandar ni Daryl ang makina. Dumadagundong pa rin ang paligid sa ingay ng mga aswang. Pero nang magsimulang umandar ang sasakyan, unti-unti silang umatras. Habang lumalayo kami sa baryo, may mga hindi nakikitang pader ang pumigil sa kanila. Hindi sila nakalapit sa kalsada palabas. At nang tuluyan kaming makalabas ng baryo, tahimik, walang mga aswang, wala nang tunog ng mga matatalas na kuko o mababangis na sigaw. Tumingin ako sa likuran, pero ang baryong dating naroon ay bigla na lang nawala. Parang hindi ito kailanman naging bahagi ng mundong ito. Tapos na. Niyakap niya ako. At sa unang pagkakataon, mula nang dumating kami sa baryong iyon, nakahinga ako ng maluwag. Hinding-hindi na namin babalikan ang lugar na ito. At kailanman, hindi na namin ito makikita ulit.